Hi guys. Supposed to be, ang pakikipagjowa ay hindi pabigat sa dibdib. Hindi ito sakit ng ulo. Hindi ito dapat maging tinik sa tagiliran. Of course, ito ay ni-enjoy. But there are challenges, of course. But in order to overcome those challenges, you need to prepare yourself. Kapag hindi mo nagawa yung mga bagay na dapat mong gawin to prepare yourself bago ka makipagjowa, then isa ka sa mga mauuwing broken. Before we discuss that further, shout out muna kay Brixon Quinto at sa kanyang pinsan na si Bernard Quinto. Basketball player sila ng Overcomers Club Junior Division. Shout out sa inyong dalawa. Sa paghahanda na pumasok sa relationship before makipagjowa, hindi mo dapat i-take for granted yung hakbang na ito na dapat mong gawin. And this is to seek the guidance of the Lord. Pagka sinik mo yung guidance ni Lord, hindi kanya ipapahiya, syempre. Sa mga hindi nagsisik ng guidance of the Lord, then it's impossible for them to hear the direction of the Lord. Sa pagsisik mo ng guidance ng Lord, while you are doing that, may mga kailangan kang i-turn off at saka i-turn on sa sarili mo. Diba, sa gadgets ninyo, may mga tini-turn off kayo at tini-turn on kayo doon sa settings, depende sa kung anong gusto mong gawin sa gadget mo. Likewise, sa preparation mo while you are seeking the guidance of the Lord, sa pagpasok mo sa relationship, you need to turn off, first of all, your feelings. Because while you are seeking the guidance of the Lord, yung feelings mo, paminsan-minsan mag-i-spark yan. That's why you need to turn it off and keep on turning off. Kasi pag hindi mo ito-turn off yan, yan ang pwedeng magtulak sa'yo na papasok sa relationship without the guidance of the Lord. And kailangan mo rin na i-turn on ang iyong spiritual awareness at spiritual hunger. Kapag wala yan, mahirap mapakinggan ang guidance or the leading direction of the Lord. Sa prayer mo, gamitin mo yung phrase na ito sa tuwing meron kang mamimit na babae o lalaki na sa palagay mo ay pwede kayo, gamitin mo yung phrase na ito, Lord, siya na ba? Paulit-ulit mong i-ask si Lord kung siya na nga ba. Huwag mong palitan ng, Lord, siya na, please Lord, siya na. Hindi ka pwedeng magmadali pagdating sa pagpasok sa relationship. Kasi karamihan sa mga nagmamadali, nadadali. Karamihan sa mga nagmamadali, nagkakamali. Kaya para hindi ka magkamali, just be patient. Keep on seeking the guidance of the Lord. Huwag kang pumasok sa relationship without the approval of the Lord. Mas maganda na yung naging patient ka sa bandang una, tapos hindi ka nagkamali, o di maganda yung ending.
puro celebration ka sa ending. Kaysa nagmamadali ka, ayaw mong mag-suffer sa bandang una, ayaw mong maging patient sa bandang una, tapos nagkamali ka kasi mataas yung chance na magkakamali ka. O ang mangyayari dyan, sa bandang huli ka, magsasuffer. So choice mo yan kung saan mo gustong mag-suffer. Be patient sa una, mag-taste ka muna, kasi wala pang direction ng Lord kaya hindi ka papapasok sa relationship. O ayaw mong maging patient sa una, magmamadali kang papasok sa relationship, tapos nagkamali ka pagdating sa bandang huli, magsasuffer ka. This is Sir Paul, reminding you, of course, that no matter what you are going through, you can still enjoy your life. Bye-bye.